Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Yan. Parang hindi niyo ako napapakinggan. Gusto ko lang basahin yung Isaiah 41 verse 10. Sabi niya, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous hand." Ito pong comforting words na ito ay sinulat ni Isaiah na fear not ay nag-appear sa Bible ng 366 times. Ibig sabihin, ang encouragement niya rito is for each day of the year plus 1 leap year. Hindi na mahalaga po kung ilang beses pong nag-appear of encouragement itong salitang ito. Alalahanin po natin that ito pong nagsabi ay ang creator of the universe. He is the one who tells His children not to fear, nor to be discouraged because He is our God. At yun ay sapat na para sa atin. And what we need to do is to simply take Him at His word. Pag pinanghawakan natin ito, palagi tayong malakas, matibay, at may encourage na magpatuloy sa buhay bilang isang Kristiyano. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito na muli kaming sama-sama upang kami ay sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin ko na kayo ang maghari sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa ganitong pagkakataon na nararanasan namin sa aming bayan at sa buong mundo, na lalo kaming lumapit sa inyo at panghawakan ang inyong mga salita. At hindi kami matatakot dahil pangako mo na do not fear, sabi mo. Meron kaming kasiguruhan, O Diyos, na kasama ka namin at kakampi ka namin sa aming mga pinagdadaanan. At alam namin na hindi mo kami iiwan sa ganitong pagkakataon. Kaya nagpapasalamat kami, O Diyos, sa umagang ito sa kabutihan mo. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagpapabaya. Ang gawin lang namin ay sumamba, manalangin, magtiwala, at kayo na po ang bahala sa aming mga pangangailangan. Handa mo ang aming mga puso at isipan sa aming pagsamba sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 20-21, isang napakagandang doxology. Sabi ni Paul, "Now unto Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to the power that is working within us. To Him be glory in His church and in Christ Jesus forever and ever. Amen." Napakagandang pag-aalala po ni Paul sa atin at magandang encouragement na sa lahat ng mabuting gawain na gusto natin, hihigit pa ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng yan. Kaya, even in these hard times, we know that we serve a God who is able. Amen? May kakayanan po ang Diyos natin. And as we sing this song, I hope and pray that truly indeed, each one of you have experienced God's power in your life.
Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask, 'cause He has done great things, lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome, for the Lord our God is able. God is with us, God is on our side. He will make a way, far above all we know, far above all we hope. He has done great things, lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome, for the Lord our God is able. God is with us, He will go before, He will never leave us, He will never leave us. God is for us, He has open arms, He'll never fail us, He will never fail us. Lifted high, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome, for the Lord our God is able. Lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome, for the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. As we sing and come the presence of God, may we have the confidence of God's presence in our midst. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, worship of God, born of His Spirit, lost in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story,
This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. As we sing, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, oh, this is my song, praising my Savior all the day long. For the last time, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Lord, we praise you even in the midst of hard times. We love you. May your name be glorified in this place. Amen and amen. Pwede na po tayong umupo. Salamat Pastor Fritz sa napakagandang kanta, no? Na nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na ang Diyos ay kasama natin. Amen po ba yan? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Yan. Alam niyo po ngayon, madalas tayong nakasuot ng face mask, face shield, tama ba yan? Pag uwi nyo ng bahay, tinatanggal nyo ba yan? Diba? Pag sa mall, suot natin lagi yan. Kaya minsan di mo na makilala yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, yung membro mo, membro sa all generations. Kaya minsan nakikilala mo na lang sa amoy no? Parang amoy ni amoy ni Bids to, si Bids to. Kasi nakatakip yung mukha. Minsan pumunta ko kami ng Venice. Yan. Dati Talipapa lang ako pumunta, ngayon pabinis-binis na ako na. Hindi, malapit sa amin kasi yon.
Di siyempre, pag papasok ka ng mall, nakapila ka. Una si LJ, tapos ako, tapos si Lisel, ang aking asawa. Eh, di ba may age limit yan pag pumunta ka? 18, pataas, di ba? Tatanungin yung edad mo. Sabi kay LJ, ilan taon ka na? Ilan magsisinungaling yun, anak ng pastor yun. 17, sabi niya. Ay, hindi ka pa pwede. Eh ako, di ba, ako pag nagsuot ako ng medyo makulay, para medyo bumata ng konti. Pagpasok ko doon, sir, hindi rin ho kayo pwede. 17 din ho kayo. Ano? 70 pala, hindi 70. Sumobra naman. Kaya, minsan di kami natuloy. Sa Venice doon lang kami sa labas. Kasi si LJ nga hindi pinapasok. Ayan. Ang tatalakayin natin ngayong umagang ito ay overcoming worry. Di ba marami tayong mga kumbaga abalahan, pinagkakaisip ng mga hindi magaganda, marami tayong kabalisahan at worries sa buhay. At ang ating text ay matatagpuan sa Luke chapter 10 verse 38 to 42. Kung mayroon kayong mga Biblia, o nandyan sa cellphone nyo, pwede nyo basahin, o pakinggan nyo na lang at sundan lang dyan sa PowerPoint. Sa verse 38, sabi ni Jesus, sabi ng Luke, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang mga itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghanda kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Marta ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Manalangin muli tayo. Dakilang Diyos, sa umagang ito, pinagkakatiwala po namin ang inyong mga salita. Basbasan niyo po kami ng iyong kapangyarihan, anoint mo kami ng iyong banal na Espiritu upang sa aming pag-aaral, Lord, ang mga salita mo ay ma-apply namin sa aming buhay at lalo kaming tumibay, tumatag sa aming pananampalataya sa inyo. At nawa patuloy kang maghari sa amin at kung may mga pagkukulang kami o kasalanan o masyado kaming focus sa maraming bagay, I pray that you will cleanse us and forgive us. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Pagkukulang, minsan di na kami nakakapagbasa ng Bible, minsan di kami nananalangin. Lord, patawarin mo kami. Tulungan mo kaming maibalik yung aming maalab na relasyon sa inyo. At sa umagang ito, ang usap pa sa amin at nawa, patuloy kang maghari at ipakita mo yung kalooban mo at plano mo sa aming buhay at kami lang ay susunod kung ano ang gusto mo para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic na ito ay para sa mga Marta sa panahon ngayon. Siyempre, hindi literal para sa mga babaeng ang pangalan ay Marta. Sino bang may pangalang Marta rito, no? Parang laos na itong pangalan na to, no? O para sa mga babae lang, kundi sa lahat ng mga Kristiyano na may katulad na ginagawang katulad ni Marta sa Biblia. Kasi ang modern days Marta ay maaring babae, lalaki, pwedeng bata, pwedeng matanda, pwedeng mayaman, mahirap, may asawa o wala. Bagong Kristiyano o matagal ng Kristiyano. Isa lang ang magkakatulad sa kanila, ang pag-alala o pagkabalisa, ang laman ng kanilang puso at gumugulo sa kanilang mga isipan. Kasi busy nga sila sa maraming bagay. Pero, hindi busy sa Panginoon. Paulit-ulit po natin napapakinggan si Pastor Saul na palagay ko ang mensahe ng Diyos. Kung bakit tayo nakaranas ng pandemic para lumapit sa Diyos.
At lumalim yung ating ugnayan, hindi sa busy sa maraming bagay. I hope na kayo lumalago, tumitibay, at lumalalim, at mas lalo yung nakikilala ang Panginoong Hesus sa ganitong pagkakataon, kasi wala na tayong dahilan para hindi lumapit sa Kanya. Tingnan natin ang pangyayari nung araw na dumalaw ang ating Panginoong Hesus sa bahay ni Marta. Mapapangiti ka kapag nakita mo ang isang babaeng abala, mitikuloso, at gustong-gusto niyang talagang maayos ang lahat para sa pagbisita ng Panginoon. Para mga Pilipino, di ba? Pag may bisita tayo, pag may darating si ganito, ganyan, nag-aanda tayo, bising-busy tayo, ine-entertain natin. Pero ang kanyang kapatid na si Maria, ay iniwan siya, hindi tumulong sa kanyang mga ginagawa at paghanda. Kaya ang pakiramdam ni Marta ay hindi man lang napansin ito ng Panginoong Hesus. Na mag-isa lang siya sa kusina at hindi tumutulong sa kanya. Dahil sa dami ng ginagawa at pag-alala ay nairita na siya kay Marta. Pati ang ating Panginoong Hesus ay sinisin na niya. Kaya niribig siya ng Panginoon at sabi niya, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Sana makuha natin ito, dito pa lang sa talatang ito, na sinasabi ng Panginoon, hey, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, saan kayo busy ngayon na wala naman kayong masyadong ginagawa? Sa maraming bagay o panahon mo sa akin? Alam niyo ang ibig sabihin ng worry? Sabi nila sa mga original text ay to divided or inwardly distracted. Ibig sabihin, pag nag-aalala ka, mayroong problema sa loob ng puso mo na hindi ka makapag-decide, hindi ka makagawa ng magandang bagay kasi inwardly distracted ka. At sinasabi ng Panginoong Jesus kay Martha, you are all torn up inside. Kasi ang pag-alala sa maliit na detalye ang siyang hadlang kay Marta para makita niya ang mas malaking picture ng buhay. Dahil yung pagkaabala natin sa ibang mga bagay o pag-alala natin, sumasakal ito sa atin. Itong pagkabalisa na ito, pag-alala, sa maraming paraan. Diba? Meron daw iba't ibang mukha ng pagkabalisa or the different faces of worries. Una, mukha ng galit at frustration. Ito yung nararamdaman kapag nawala ang iyong inner peace dahil unti-unting naglalaho ang tiwala mo sa Diyos. Frustrated ka na sa maraming bagay. Nagagalit ka na kaya hindi mo nararanasan yung kapayapaan sa iyong puso at unti-unti nang lumalabo yung tingin mo sa Diyos. Sa English may nabasa ako, fog of doubt. No? Nakukuberan na siya ng maraming pagkaabala, kaya minsan hindi mo na makita ang kalooban, plano ng Diyos, gusto ng Diyos, hindi mo na siya marinig dahil nakafocus ka sa mga alalahanin. Pangalawa na mukha ay yung rush at palaging naghahabol. Katulad ni Marta na busy para sa kanyang mga guests. Tayo din ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan na nagdudulot sa atin ng pag-alala. Baka pwede namang hindi madaliin para mas ma-enjoy ang buhay. Di ba kaya hindi ma-enjoy yung buhay kasi rush, palaging naghabol kasi lahat ginawa mo na. Gusto mong gawin lahat. At pag napagod ka, yon. Pupunta sa pangatlong mukha. Nagpapanik ka na
At nagkakaroon ka na ng pagkatakot. Di ba? Kasi punong-puno eh. Overcrowded na yung buhay mo, yung puso mo, yung ginagawa mo. At hindi mo na makita at wala ka ng panahon. Sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia, yung solitude mo. Ganito ang nangyari sa atin. Nung wala pa yung vaccine, nung dumating yung pandemic, wala pang vaccine, nag-aalala tayo. Tama mali? Sana makaimbento na. Ngayon naman, may vaccine na, natatakot pa rin at nag-aalala. Ano bang pwede sa akin? Sabi nung iba, AstraZeneca, Moderna, Sputnik, Sinovac, Pigrulac. Sama na no? Hindi, pambaboy lang pala yun, sorry. Di ba? Nung walang vaccine, nag-aalala ka. Ngayon naman, mga vaccine, nag-aalala ka. Kaya pati yung vaccine, hindi malaman kung saan siya lulugar. At pang-apat, panghuli, mukha ng pagiging negative at palapuna. Yan. O pag-criticize. Nung nabagabag si Martha, lumabas ang kanyang critical spirit at nagtanong sa Panginoon, pati si Jesus Christ, ang ating Panginoong Kristo, dinamay pa. Sabi niya, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng aking kapatid kong maghanda na nag-iisa? Dahil sa pag-alala, sinisisi na natin ang ibang mga tao. Masyado na tayong critical, masyado na tayong negative at palapuna. Di ba ganon? Pag punong-puno na tayo at hindi na tayo makaahon sa dami ng ating ginagawa at alalahanin, yan, nag-uumpisa na tayong sisihin yung ibang mga tao. Kasalanan kasi na ito eh. Krinikriticize na natin yung iba. Kasi nga, abala ka sa maraming bagay. Nagiging negative na lahat. Di ba, mayroong mga taong ganyan? Lahat pinuna. Lahat tingin nila negative. Dapat pag ganun tayo, pag-isipan natin, mga kapatid. Baka wala na tayong panahon sa Diyos. Baka busy tayo sa maraming bagay, but we are not busy with the King. Di ba? Ano ang masamang na idudulot ng pag-alala? Spiritually, worry attacks our faith. Aatakin niyang ating pananampalataya. At dahil dito, nagkakaroon na tayo ng pagdududa at hindi na natin makita ang mukha, gusto at plano ng Diyos sa ating buhay. Kasi down na tayo spiritually. Wala na tayong feeling of the Word of God na yung personal mo. Aatakihin ka niyan. At minsan mag-withdraw ka na sa iyong pananampalataya. Kaya ito ang critical sa atin mga Kristiyano. Itong pandemic na ito, aabante ba tayo o atras? Lalago ba tayo o hindi tayo lalago? Pag inatake yung pananampalataya mo, bumababa ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya lumalabo yung tingin mo sa Kanya. Bakit ganito? Kala ko ba Diyos siya? Pangalawa, physically naman, ninanakaw nito ang malusog nating katawan at pag-iisip. Maraming mga sakit na ang pinagbulan ay pag-alala o stress na sumisira sa ating kalusugan at nagkakasakit tayo. Sabi ng mga medical expert. Di ba yung palagi ka nag-iisip, puro ka isip, wala ka namang isip. Kaya physically wala na. Bumabagsak ang ating pangangatawan. Merong kakilala, hindi makatulog. Kasi ang dami niyang iniisip, problema niya na lahat ng buong mundo. And pangatlo, emotionally, sinisira nito ang kapayapaan at kainuhunan ng ating puso para mamuhay ng normal. Yan, hindi na normal yung ating buhay kasi emotionally, wala, sira ka na. Mayroon akong kaibigan. Napakagaling nitong kumanta, Christian singer ito. Kasi nag-text yung aking kaibigan niya na kaibigan ko rin. Sabi niya, bro, pag-pray natin si ganito. Bakit nag-pandemic? Na-stress.
hindi na ma-overcome yung pag-alala sa kanya. Kahit simple hygiene, sabi niya, hindi na niya kayang gawin. Grabe, no? Tapos nung nakaraan, the next call, pinayam ko, bro, kumusta na si ganito? Depressed pa rin. Hindi makarecover. Sabi niya, bro, tulungan mo, kaibigan mo naman yun eh. Mas close ka sa kanya. Ganon yung nangyayari. No? Bababayan at minsan madidepress ka na. Kaya yan ang hindi magandang dulot ng pag-alala ng isang Kristiyano. Siyempre, meron tayong mga divine alternatives to worry. Pag dumadating yung bagyo sa buhay natin, madalas sumahanap tayo ng solusyon sa sarili nating paraan o sa sarili nating kakayanan. Sa halip na manalig sa salita ng Diyos. At minsan marami na tayong excuses, dahilan, at hinahayaan ang emosyon na mag-control sa atin sa halip na makinig kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ganito. Pag dumadating kayo sa punto na ganyan, buksan nyo ang inyong mga Biblia kasi yan ang magbibigay ng encouragement sa bawat isa sa atin. Okay? Upang bumalik yung ating relasyon sa Diyos na minsan sinisira ng kaaway sa pamamagitan ng pag-alala. Okay? Minsan ginugulo tayo upang hindi tayo bumalik sa dati nating ginagawa at init ng ating pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Ano ba yung alternative? Paano natin matatalikuran ang pag-alala? Tatlo sa mga pwede natin gawin. Una, wait or maghintay. Isipin po natin yung panahon na para bang ang Diyos ay nagtatago sa atin na para wala siyang pakialam kahit nakakaranas ka ng kawalang katarungan or injustice. Di ba? Parang ganito. Lord, saan ka ba? Ang tagal naman. Ba't wala pang rescue? Ano bang nangyayari? At minsan gusto nating madaliin yung solusyon sa mga problema natin. Alam nyo ba, noong panahon ni Isaiah, ganun din yung kanilang nararanasan, hindi lang sa atin. Sa Isaiah 40 verse 27, sabi ni Isaiah, Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh? Ang kabalisan mo hindi inaalalayan sa kaapihang nararanasan. Noon pa may mga injustices na sa Israel. Hanggang ngayon, meron pa rin sa atin. Ganyan ang tao. Pag nakakaranas ng pag-alala, parang malayo ka ng Lord eh. Ano ba? Tulungan mo naman kami. Nakikinig ka ba sa akin? Inaalalayan mo ba ako? Tinutulungan mo ba ako? Sa gitna ng aking hinaharap na ganitong problema? Ano ang sagot ni Isaiah? Sabi niya, hindi man ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ini-encourage ni Propetang Isaiah ang mga tao na alalahanin kung sino ang Diyos. Sa English, ang ganda ng description sa Diyos eh. Everlasting God, Lord, Creator. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng everlasting God? Nangangahulugan ng panghabang panahon at walang hanggang Diyos. Yan ang ating pinaniniwalaan at sasampalatayanan. Ang Diyos na walang hanggan. Pinapaalala ni Isaiah sa mga tao sa Israel na ang Diyos ay walang hanggang Diyos. Siya'y makapangyarihan. At yung Lord nangangahulugan na siyang may total control maging sa mga mahirap na kalagayan ng tao. Lord alam niya ang nangyayari. Alam niya ang nararanasan mo. Alam niya ang nararanasan ko. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Alam niya ang pinagdadaanan ko. Nangahulugan,
Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Ang gagawin lang natin, maghintay. Pangatlo, nakalagay dyan, yung creator, nangangahulugang siyang master architect, planner ng bawat buhay at sitwasyon. Di ba? Siya nga nagplano ng mundo eh. Lahat perfect, kumpleto. Itong vaccine na ito, simple lang para sa kanyang palagay ko. Ang gawin lang natin, o mga pinagdadaanan natin, maghintay pa. At ang maganda nito, ang good news nito, hindi tinatago ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, kundi ipinaparanas niya sa lahat ng nais na magpasakop sa kanyang biyaya. Isaiah 40 verse 21, ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Pinapalakas niya. Maghintay lang. Sino ba ang halimbawa dito sa paghihintay? Sa inyong palagay, sino? Si Abraham. Isang mabuting halimbawa ng tao naghintay ng matyaga hanggang maabot niya ang pangako ng Diyos. Di ba? Sabi niya, ikaw ang magiging, ama ng buong lahi. Ang iyong lahi ay magiging isang dami ng buhangin. Ang promise sa kanya ng Diyos, sila ni Sarah ay magkakaanak ng lalaki. Ngunit, nung mangako ang Diyos sa kanya, si Abraham ay 75 years old. Samantalang si Sarah naman ay 65 years old. Ngunit, alam niyo ba kung ilang taon na siya nung natupad ang pangako sa kanya? Si Abraham ay 100 years at si Sarah naman ay 90 years old. Alam niyo kung ilang taon sila naghintay? 25 years na mahabang paghihintay para matupad ang magandang pangako ng Diyos sa mag-asawang ito. Ay tayo, ilang taon na? Mag-isang taon pa lang. Di ba? Maghintay lang. At naniniwala ako na sa ating paghintay sa gusto at plano ng Diyos, makakamtan din natin yung mga panalangin natin. Si Abraham ay nanampalataya at naghintay. Hindi siya nag-alala kung hindi maghintay lang na maganap yung pangako ng Diyos sa kanya. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Kaya panghawakan natin yung salita ng Panginoon. At ipinagkaloob ang anak sa kanilang hinihintay na pinagmulan ng bansang Israel. Wala tayong lakas para hawakan ang ating buhay. At sa ganang sarili nating kaparaanan, maging ang kabataan ay matatag na tao ay makakaranas ng kahirapan or pressure sa buhay. Nakakapagod kung palagi kang naghahabol sa buhay. Di ba? Revival will not come kung tayo po ay hindi maghihintay sa Diyos sa pamamagitan ng ating lakas. Hindi natin mararanasan ang kalakasan, ang transformation, ang revival, kung nagre-rely lang tayo sa ating kasalanan na dapat sa Diyos. Ano ang sabi ng Isaiah 40 verse 31? Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ito ang pangako. Ngunit, sila naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Yan yung mga naghihintay sa plano at kalooban ng Panginoon. Ganyan pa ba na ang paghintay sa Diyos ay hindi lamang nahulugan, nauupo ka lang at walang gagawin kundi maghintay. Gawin mo kung ano ang ipinapagawa ng Diyos para sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan, alam nyo, nung nakaraan, 2 linggo, may nag-treat sa amin sa Tagaytay. Sa akin. Kasi birthday ni Ma'am Arlene, yung kasama ko sa team building. So, nauna ako dun sa Tagaytay sa Asian Village Community, parang gano'n. Tapos naupo ako, nagugutom na ako, hinihintay ko sila. Ang tagal.
Kasi traffic pa from Manila. So, sabi ko, Lord, nagugutom na ako. Di ka ba magpo-provide ng pagkain? Eh, medyo lalabas pa ba ako? So, medyo nakatulog ako ng konti. Pagmulat ko, may kape, may sandwich, may tacos. Dalawa pa. Inuubo-ubo pa naman ako. Sabi ko, okay to. Tinawag ko yung, boy, halika. Kanino ba to? Sir, baka sa iyo yan. Sabi. Baka complementary. Baka sa iyo yan. Eh, siyempre, gutom na ako. Kinain ko yung tacos, uminom ako. Ang sarap nung kape. Grabe. Sabi ko, ngayon ako nakaranas ng kape. Oh, sir, masarap talaga kape dito. Di, umiga ulit ako. Gumanon ako dun sa may upuan kasi siyempre kutso niya. Pagdilat ko, may nag-uusap dalawa. Sabi ng dalawang mama, bro, sabi niya, oh, bakit? Andito na yung order natin, 2 kape, tsaka tacos. Inainom ko na yung isa. Alam na sabihin ko, ininom ko yan, no? Mamaya, unti-unti na akong umiksit. Kasi hindi pala akin yun, nakala ko akin. Pero at least, medyo nakakain ako ng konti. Hindi ko alam kung inubo na rin yung tao na pagtingin ko, sarap na rin sa kape, buta na ako sa kotse, nag-sound na lang ako doon. Kaya maganda maghintay, no? May blessing pala pag dilat mo. Karanasan ko lang yan. Pangalawa, commit. Commit your life to the Lord. Commit your way to the Lord. Sabi ng 37 verse 5. Trust in Him and He will act. Di ba, italaga natin ang ating mga plano, buhay sa Diyos habang tayo naghihintay. Para ma-overcome natin ang mga kabalisahan sa ating buhay. Sa Tagalog, sabi dyan, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, at siya'y gagawa. Hindi tayo makagawa, ang Diyos lang. Bukod sa paghihintay sa Diyos, ang isa pang mahalaga nating gawin ay mag-commit o magtalaga ng ating buhay at plano sa Panginoon. Amen po ba yan? At ang uling verse ng Matthew 6, kung babasahin niyo yung Matthew 6, naglalaman ng mga dahilan ng kabalisan ng tao. Magtuturo ito sa atin ng pangalawang mahalagang dapat gawin para hindi mag-alala sa buhay. Kasi sabi nga natin, ang Greek term, original word ng pag-alala ay distracted. So sa passages ng Matthew 6, kung inyong bubuksan, gustong ipakita ng Panginoong Hesus ang mga sitwasyon kung bakit nababalisa ang tao. Naunawaan na Jesus na tayo ay natutuksong maghagad ng material na bagay. Isa doon ang pera para sa ating seguridad, para sa ating kalusugan. Pero kung iaasa natin ang ating buhay at tiwala sa kayamanan, material o katalinuhan o anumang meron tayo at hindi sa Diyos, ito ay lilikha ng pagkabalisa at pag-alala sa ating buhay. Kasi ang mga kayamanan o pag-aari natin ay regalo ng Diyos na dapat nating pamahalaan ng mabuti. Hindi ito ang solusyon para mawala ang pagkabalisa sa buhay. Kaya kahit dami-dami mong pera, kung meron ka namang kabalisahan at problema ka ng madami, anong saysay ng pera? Kung tungkol din lang sa mga pangangailangan sa buhay, ito naman ang sabi ng Panginoong Hesus. Sa Matthew 6:25, sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Sa halip na mamroblema tumingin sa mga nilikha ng Diyos na mga ibon at makikita mong sila man ay kinakaringa, pinapakain, tinutulungan ng Diyos. Ano pa kaya ang tao na kanyang nilikha? Ang tingin sa atin ng Diyos, alam niyo kung ano? Parang bansang Israel din. Apple of His eyes. We are the apple of His eyes. Ibig sabihin, mahal na mahal tayo ng Diyos, special tayo sa Kanya. Sino mas mahalaga? Ibon, tao? Tao. Kaya huwag tayong mag-alala sa mga bagay na hindi natin control.
Matthew 6:27, sabi ba, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa mapamagitan ng kanyang pag-alala? Ito pa yung isang kabalisahan ng isang tao, ang kanyang appearance at kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa kanya. Yung kanyang reputasyon. Pero sabi ng Panginoon, hindi haba ang buhay mo. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, bakit si Solomon na kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito? Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon, at kinabukasan ay gatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Yun, doon tayo bumabagsak. Lumiliit yung ating pananampalataya sa dami ng kabalisahan. Kaya't huwag kayo mag-alala na baka kayo kapusin ng pagkain o inumin. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng ito. Alam na ng Diyos kung anong kailangan mo. Tanong, ginutom ka na ba ng Diyos? Di ba? Anong pangangailangan mo, alam niya. Sabi ko kanina, ang tanong ko, sinong mas mahalaga, tao o ibon? Tao. Tanong, ganito. May nakita na ba kayong ibon na nagutom? May nakita na ba kayong ibon na butot balat at namamalimos? Wala pa, di ba? O nakakita ka na ba ng ibong grasa? Nakakita ka na? Wala pa. Ibig sabihin, hindi ginutom ng Diyos yung ibon. Kung hindi ginutom ng Diyos yung ibon, na mas mahalaga tayo sa ibon, gaano pa kaya tayong tao na nilikha ng Diyos na mahal niya? Kaya sa lahat ng ating alalahanin, sinabi ng Panginoong Hesus, tignan natin ito kung paano tinitignan ng Diyos. Ito ang susi para magkaroon tayo ng kapayapaan. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin, inulit-ulit. Ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa Kanya, sapat nang yung solidanon sa bawat araw. Gawin lang kung anong pwedeng gawin ngayon. At huwag alalahanin bukas. Sabi nga nila, plan for the future, but live in the present. Live one day at a time. Bukas, bahala na Diyos. Plano tayo ng plano, hindi naman nangyayari. Hindi naman masama magplano. Pero mamuhay ka muna ngayon. Magplano ka para sa hinaharap, pero huwag mong kalimutang mabuhay sa kasalukuyan. Enjoy mo yung ngayon. Lahat tayo umaarap sa tukso para umasa sa ating sariling resources or kakayahan. Kung ikaw ay negosyante, nakakaasa ka sa negosyo mo. Kung ikaw ay empleyado sa kumpanyang pinagtrabahuan mo, ikaw ay umaasa sa kumpanya na yon. Kung ikaw ay nanay, nakaasa ka sa iyong asawa na magpuprovide ng lahat. Kung ikaw ay anak, nakaasa ka sa iyong mga magulang. Bakit hindi natin gawing umasa sa Diyos na siyang tanging makakapagbigay ng ating pangangailangan? Italaga natin ang ating sarili. Mag-commit tayo sa Kanya at unatin siya sa ating buhay. Kaya binanggit sa Matthew 6:33, alam na natin to, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be provided for you. Seek His kingdom, na siya yung ruler. Pursue righteousness, ayusin ang buhay. Since He is a giver, siya naman yung magbibigay. Amen? Pangatlo at pangulit, pray, manalangin. Sa halip na umasa sa sariling lakas, maghintay sa Diyos. Sa halip na magtiwala sa ating ari-arian, magtiwala at ikumit ang sarili sa Diyos. At sa halip na magdepende sa payo at ingay na naririnig natin sa paligid, gawin nating priority ang manalangin. Sa Philippians chapter 4, nagbigay si Pablo ng utos para mawala ang pag-alala sa buhay. Anong sabi niya?
Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Grabe no, mayroon kang pangailangan. Ang encouragement pa ni Pablo, magalak kayong lagi. Inulit pa, magalak kayo. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. At huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Kasi nga problema nga ng Diyos yung anumang bagay. Sinabi ni Pablo na tayo magalak, maging matyaga at itigil ang pag-alala. Ay, pastor, madali lang naman sabihin yan eh. Pero mahirap gawin. Pero maganda sa mga susunod na verse sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Sa halip, sabi niya, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yan. So, thanksgiving. At ang kapayapaang resulta, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo. Pero mo yan. Pangawakan natin to. Huwag mong pangawakan yung sinasabi ng tao, ng kung sino mang leader na yan. Pangawakan mo yung salita ng Diyos kasi mangyayari ito sa buhay mo. Hindi ba? Na napakabuti kong gano'n, yung mga pinanghawakan ng salita ng Diyos. Kaya kapag tayo nananalangin, pag nagtiwala ka sa Diyos, lumapit ka sa Diyos, minsan di mo maunawaan yung kapayapaan ng Diyos na siyang mag-iingat sa ating puso at isip. Di ba? Kahit minsan kulang. Pero bakit may peace of mind ka? Mayroon kang kapayapaan sa puso, mayroon kang kapayapaan sa isip. Pag nananalangin ka, kasi binigay mo yung tiwala mo, pananampalataya mo sa Diyos. At mawawala ang anumang kabalisan kung ibibigay at iyak natin sa Diyos ang lahat ng ating kabigatan. Amen? Isumbong natin sa Diyos para maibsan tayo. Sa Kanya natin sabihin yung mga bigat, yung problema natin. Simple lang, hindi naman kailangan ng mga mabibigat na salita. Kundi, Lord, meron akong problema. Tulungan mo naman ako. Meron akong pinagdadaanan, Panginoon. Alam mo yon. Tulungan mo naman ako. Wala akong ibang pwedeng pagkatiwalaan kundi kayo lang. Kayo lang yung akin pwedeng lapitan sa mga oras na ito. When we pray genuinely, it reveals the conditions of the heart. Pag nanalangin ka ng totoo mula sa iyong puso, ipapakita ng Diyos yung condition ng puso mo. Ano ba ang laman ng puso mo pag may anxiety ka at hindi nanalangin? Di ba magulo? Pag hindi mo dinulog sa Diyos? Paghanap ka ng sarili mong solusyon? Pero kapag nag-pray ka at nagtiwala sa Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan at makikita ang mabubuting bagay na laman ng puso mo. Kaya wala tayong ibang pwedeng gawin sa ganitong pagkakataon, kundi maghintay, i-commit, at manalangin. Alam nating lahat ang pakiramdam na maging si Marta, na katulad ni Marta. Kailangan natin iwaksi ang anumang gumugulo at nagbibigay sa atin ng kabalisahan sa pamamagitan ng pag-alis ng ating paningin sa suliranin at ibaling ang atensyon sa Diyos. Matuto tayong maghintay sa kung ano ang plano ng Diyos dahil yun ang pinakamabuti. At italaga natin ang ating buhay at lahat kung anong meron tayo sa Diyos. At lumuhod tayo at lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Panghuli, sabi niyan, pag masyado kang tutok sa iyong alalahanin, lumiliit ang tingin mo sa Diyos. Pero pag binaling mo ang tingin sa Diyos, lumiliit ang iyong alalahanin. Anong gagawin mo? Kaya, ituon natin ang paningin natin sa Diyos. Tayo po tumayong lahat.
Father, we thank you na kahit po sa mahirap na pinagdadaanan, you have assured us that you are able and that you can make a way for all of us, your children. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. Love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way by the roadway. By the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I sing. Heaven and earth will fail, but His words will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. Love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. It's by the roadway. By the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. 'Cause heaven and earth will fail, but His words will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Langin sa Diyos. Pwede bang ipaas natin kamay natin sa Panginoon? Tiling natin sa Kanya ang Kanyang patnubay, kapangyarihan, ang Kanyang kalooban. Dakilang Diyos sa umagang ito, nananampalataya kami sa inyo na kayo na ang pwede naming pagkatiwalaan sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming bayan, O Diyos. Wala nang iba. Kasi kayo yung everlasting God. Kayo yung aming Lord. Kayo yung aming Creator na pwede naming sandigan at sandalan sa lahat ng oras. Kaya sa inyo namin dinudulog ang aming kabalisan, ang aming pangangailangan. Ang problema na aming dinaranasan, lalo na itong pandemic na ito, O Diyos. Dahil wala kaming ibang pwedeng lapitan at pagkatiwalaan kundi kayo na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nahiling namin, O Diyos, na ipadama mo, iparanas mo at ipakita mo ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong pangangailangan, ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw.
At higit sa lahat, ang vaccine, Panginoon, na gamitin mo ito upang magkaroon ng kagalingan, protection sa aming buhay, sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, humihiling kami sa inyo ng inyong kalooban, ng iyong panguna sa amin. Sa inyo lang kami aasa, O Diyos, wala nang iba. Sa inyo lang kami naniniwala, O Diyos, kasi yung pangako mo, sinasabi mo sa inyong salita, pag sinabi mo, 100% mangyayari, O Diyos. Walang sablay. Kaya Panginoon, kami nagpapakumbaba at humingi ng tulong sa umagang ito. At sa aming pag-uwi, dalahin ko ang kasiglahan. Tanggalin mo ang aming kabalisahan. Ilayo mo kami sa anumang tuksot, kapahamakan. Tulungan mo na ang sentro ng aming buhay, ang aming puso ay sa inyo lang, O Diyos, wala nang iba. I-focus namin ang aming atensyon sa inyo. Sa inyong mga salita, panghahawakan namin sa pang-araw-araw namin buhay. Sapagkat yun lang ang pwede namin gawin na magtiwala at manampalataya sa Creator namin. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede na po tayong